Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong ituturo ay how to write numbers in scientific notation and vice versa. Kagaya po ng number na ito, 78 million, can be write into scientific notation and vice versa, scientific notation can be write into number. So yan po yung aking pong ituturo sa video na ito, step by step. Okay, so for part A, write the following numbers in scientific notation. Magpipresent po ako ng large numbers and small numbers. Paano po kaya yan i-transfer into scientific notation? And for part B, write the following scientific notation into numbers or standard form. So magpipresent po ako ng different examples, positive and negative exponent, upang masundan po ninyo yung lesson. Pero bago po ako mag-present ng examples, click lang po muna ang like and subscribe kung bago ka pa lang po sa aking channel. Okay, so for part A, writing numbers in scientific notation. Number 1 example, 78 million. So how to convert that one in scientific notation? Ito po yung ating notation. A times 10 raised to the n power. Ang n po dyan ay positive or negative integers. At yung a po ay mayroon pong restriction. Ang a po ay from 1 up to 9.99. So hindi po pwedeng bumaba ng 1 yung a. At hindi rin po pwedeng umabot ng 10 yung a. Or in symbol, 1 is less than or equal to a is less than 10. Okay, so balik po tayo sa ating example. 78 million. Transfer natin into notation. So, unang step po ay hanapin natin yung decimal sa number. So, wala po tayong nakikitang decimal sa 78 million. So, meaning to say, kapag wala ka nakikita, ay nandito po sa right side. So, pwede na po kasing tanggalin yung decimal kapag nasa right side at wala nang kasunod na digit. I-move natin yung decimal going to the left. Ano po? Hanggang makakuha tayo ng A. Ang A po ay from 1 to 9.99. So, dito po. So, ilalagay natin dyan yung decimal o i-move natin hanggang dyan yung decimal. Ano po? Saan po natin ilalagay yung decimal? Dito po sa pagitan ng 7 and 8. Para pag kinuha natin yung 7.8 na A, yan po ay nasa pagitan ng 1 to 9.99. So, yun po yung A. Pwede na po natin tanggalin itong mga 0. Kasi na-move na natin yung decimal. Ano po? So, times 10 raised to, ano yung n natin? Yun po yung movement ng decimal kung ilang beses. So, count po natin, i-move natin yung decimal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung n po natin dyan ay positive 7. Take note po, so, if you move the decimal from right to left, ang exponent po ng 10 ay positive. Or, kapag ikino-convert mo yung big numbers into scientific notation, ang exponent ng 10 ay positive. So, 78 million, if you write in scientific notation, that is 7.8 times 10 raised to the 7 power. Okay, so for number 2 example, 54,600. So, paano po ulit yan i-convert into scientific notation? Hanapin po natin yung decimal sa number. So, sa number po na 54,600, wala tayong nakikitang decimal. Meaning to say, nandito po sa may dulo yung kanyang decimal. Ano po? Nasa right side ng last digit. So, i-move natin yung decimal going to the left hanggang makakuha tayo ng A. Ang A po is from 1 to 9.99. So, move natin. 1, 2, 3. Kapag hanggang dyan, 54.6, yan po ay mas mataas sa 10. So, hindi po pwede. Dapat mas mababa sa 10. Move pa natin ng isa. Halimbawa dito, lagyan natin ng decimal. 5 point something. Ibig sabihin, ay nasa pagitan ng 1 at 9.99. Okay? So, dyan po natin ilalagay yung ating decimal. So, ano po yung A natin? Kukunin natin lahat ng hindi zero na number. That is 5.46. Yan po yung gagawin nating A. And then, itong 0, since wala nang kasunod na number, pwede pong tanggalin yan. So, times 10 raised to ano yung n natin? Yun po yung movement ng decimal. So, ilan na nga po yung movement ng decimal?
Okay, 4. So 10 raised to the 4th power. So mean to say, 54,600 in scientific notation is 5.46 times 10 raised to the 4th power. Okay, how about number 3? 407,000. Nilagyan ko ng 0 sa pagitan ng 4 and 7. Eto, paano po natin yan i-convert into scientific notation? So again, andito yung decimal kasi walang nakikitang decimal. Move po natin yan going to the left. So count, 1, 2, 3. Kapag hanggang dyan yung decimal sa may 7 and 0, hindi po pwede kasi 407. Isa pang decimal. Kapag hanggang dyan, pagitan ng 0 and 7, 40.7. Hindi rin po pwede kasi 40. Dapat less than 10. Ay kapag hanggang dito, 4 point. Yan. Pwede na po yan. Nasa pagitan ng 1 and 10. Ano po? So, ano po yung kukunin natin dyan? Kapag ito po yung decimal, ang kukunin natin dyan ay hanggang sa may digit na 7. Kasama yung 0 sa gitna. So, important digit po kasi yung 7. Ano po? So, kung may nakapagit ng 0, ay kukunin po yung 0. Huwag pong tatanggalin. So, yan ay magiging 4.07. At itong 00 na tatlo na yan na 0 ay pwede nang tanggalin kasi wala nang digit na from 1 to 9. Ano po? So, pwede nang tanggalin yan. So, 4.7 times 10. Ilan na nga yung movement ng decimal natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, raised to the 5th power. So, always positive again kapag nag-move tayo ng decimal from right to left. So, yung 407,000 in scientific notation is 4.07 times 10 raised to the 5th power. Okay, so how about this number 4 example? 0.0025. So, yung given po na ito ay small number. So, paano po natin yan i-convert into scientific notation? So, hanapin po natin yung decimal. Yun, meron na pong decimal. Ito po. I-move natin yung decimal going to the right kasi andun yung number na hindi 0. Ano po? Small number kasi ito. So, kapag i-move natin yan, 1, 2, kapag hanggang dyan yung decimal, 0.25, hindi po pwede kasi less than 1. Isa pang movement, 2.5 halimbawa. Yan pwede na. Kasi yung 2.5 ay nasa pagitan ng 1 and 10. So, pag lagay natin dito, yung decimal 2.5, yan po yung gagawin nating A. So, yung A po natin dyan ay 2.5. At yung 0, 0 dyan, pwede na pong tanggalin. Times 10. Ano po yung magiging exponent natin? Ilan ba yung movement ng decimal? 3 po. At yung movement ay going to the right. So, pag going to the right yung movement ng decimal, meaning to say, negative yung exponent natin. So, that is negative 3. Okay? Or, kapag yung kino-convert natin in scientific notation ay small number, kagaya po niyan 0.0025 small number, ang exponent po ng 10 ay negative. Ano po? So, 0.0025 in scientific notation is 2.5 times 10 raised to negative 3. Okay, so how about for number 5 example? Okay, dagdagan po natin yung 0, 0.4 na 0.605. So, naglagay na po ako ng 0 sa pagitan ng 6 and 5. Yan. So, again, una po, hanapin natin yung decimal. Ito po yung decimal, meron po. I-move natin ulit going to the right kasi andun yung mga digits going to the right. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kapag hanggang dito, 6.05. Yun po ba ay nasa pagitan ng 1 and 10? Opo. So, dito po natin ilalagay yung decimal. 6.05, yan po yung magiging A natin. Kapag isang movement po kasi, 60.5, hindi po pwede yun. Kasi greater than 10 na. So, yan lang po. So, 6.05 times, mawawala na po yung 0. Yan, kasi na-move na natin yung decimal. So, 6.05 times 10. Ano po yung exponent natin? Ilang movement? 1, 2, 3, 4, 5. Going to the right yung movement, so negative 5. So, mean to say, 0.4 na 0.605 in scientific notation is 605 times 10 raised to the negative 5. Okay, so how about for part B?
writing scientific notation into number or standard form. Okay, number 1, 6.2 times 10 raised to the 7 power. So, paano po natin i-convert itong notation na ito or scientific notation into number? Ganito lang po yan. Kunin po natin yung A, yung 6.2. So, yung decimal ay nakikita natin nasa pagitan ng 6 and 2. I-move po natin yung decimal na yan. Saan po natin i-move? It's either going to the right or going to the left. Tingnan po natin yung exponent ng 10. Ang exponent po niya ay positive. So, kapag positive po yung exponent ng 10, i-move natin yung decimal going to the right. Ano po? So, going to the right, ilan po yung exponent ng 10? 7. So, 7 times. So, i-move po natin yung decimal going to the right. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hanggang 7 lang po kasi ang exponent po ay 7. So, dito po natin ilalagay yung decimal. So, lahat po ng pagitan niyan, lalagyan natin ng 0. Okay, sa 2, 3, 4, 5. So, bali, 6 na 0 ang ating maidadagdag. So, kapag na-move na yung decimal, okay, nandun na sa dulo yung decimal. Eto na po. At kapag nasa dulo na po yung decimal, nasa right side, at wala na pong kasunod, pwede na po nating tanggalin yung decimal. So, yan na po yung kanyang standard form or number. So, 6.2 times 10 raised to 7 in number is 62. O lalagyan natin, that is 62 million in standard form. Okay, so for number 2 example, 1.25 times 10 raised to the 5th power. So again, ang unang step, kunin po natin yung A. So ang A po ay 1.25. Hanapin po natin yung decimal. So ayun po yung decimal ng 1.25. I-move natin yung decimal, it's either going to the right or going to the left. So tingnan natin yung exponent ng 10. Ang exponent niya ay positive 5. So ibig sabihin, i-move natin yung decimal going to the right 5 times. Kasi positive yung kanyang exponent. Okay? Move po natin. 1, 2, 3, 4, 5. So hanggang dito lang po yung decimal. So lahat ng pagitan, lalagyan natin ng 0. Yan. So kapag na-move natin ng decimal, magiging 125,000. Okay, andito na po sa dulo yung decimal. Kapag nasa dulo na po yung decimal, pwede na pong tanggalin yan. So magiging 1.25 times 10 raised to 7 into number ay 125,000. O lagyan natin ng pagitan para madaling mabasa, 125,000 in standard form. Okay, so for number 3 example, 3.82 times 10 raised to the negative 6. Okay, this time, ang exponent ng 10 ay negative. So, paano po natin yan i-rewrite in standard form? So, ganito lang po yan. Kunin natin yung A. So, ang A po natin dyan ay 3.82. And then, i-move natin yung decimal. It's either going to the left or going to the right. So, saan po ba siya papunta? Tignan po natin yung exponent ng 10. Ang exponent po niya ay negative. So, mean to say, kapag negative, i-move natin yung decimal going to the left. Ano po? 6 times kasi negative 6. Okay, so i-move natin itong decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hanggang dito po yung decimal. Again, lahat po ng pagitan lalagyan ng 0. Yan. At kapag na-move na yung decimal, magiging ganyan na po yung kalalabasan. 0.00000382. Andito na po yung decimal sa unahan. Again, kapag nasa unahan po yung decimal, ay lalagyan po natin ng 0. Ano po? So, before the point or decimal. Kaya magiging 0.00000382. Okay, so 3.82 times 10 raised to negative 6 in standard form ay iyan po. Okay, so for number 4 example, 8.06 times 10 raised to negative 3. Again, paano po natin yan i-write in standard form?
So, kunin po natin yung A, 8.06. Andito po yung kanyang decimal, 8.06. Yan, i-move po natin yung decimal. It's either going to the left or right. Since negative 3 po yung exponent ng 10, so move natin yung decimal going to the left. So, count 1, 2, 3. So, andito po yung decimal. Then, lalagyan po natin ng 0 sa bawat pagitan na dinaanan ng movement ng decimal. Okay, so magiging 0.00806. So, lalagyan natin ng 0 dito sa before the decimal. Ano po? Yan po yung standard form. So, 8.06 times 10 raised to the negative 6 is 0.00806 in standard form. Okay, so for number 5 example, 2 times 10 raised to the third power. So again, kunin natin yung A. Ang A po ay 2. And then, i-move natin yung kanyang decimal. Eh, nasaan yung decimal kapag 2 po ang given whole number? So nandito po always sa right side. So i-move natin yung decimal going to the right kasi positive 3 po yung exponent. So 1, 2, 3. So hanggang dyan po yung decimal. So lahat po ng pagitan, lalagyan po natin ng 0. So, yan ay magiging 2000. Nandito na po sa dulo yung decimal. So, kapag nasa dulo, pwede na pong tanggalin. So, magiging 2000. Yan po yung kanyang standard form. Okay, so salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. Don't forget to like and subscribe for more video lesson.